Contest na! Kalsada Balita Now! Tutukan subong nga Miyerkules. Pila ka konsumidor sa Iloilo City padayon nga nagakabalaka sa epekto sang supply sang kuryente sa Visayas Grid. Kontrata sang power generation companies sa Visayas gina-review na sang DOE. 16 anyos nga solterito pilason matapos ginbuno sang 16 anyos nga estudyante sagwa sang bulutuan sa Bagos City. Pagpangawat sang 4 ka persona sang pulungkuan sa sari-sari store sa Uton na hulikam. Pagkarera sa mga motorsiklo sa Valladolid, nakuhaan sang video, ginlagas pa sang kapulisan. Kag, learning gap, lakip na ang reading comprehension. Nagapabilin nga dako nga pagpanghangkat sa edukasyon sa pungsod. Ini ang Kalsada Balita. Maayong hapon mga kapuso, maayong hapon Adrian. Maayong hapon man George sa nagapanguna nga balita, indestable nga supply sa kuryente sa Visayas Grid. Padayon nga ginakabalakan sa mga konsumidor. DOE kansilahon ng mga permit sa mga power generation company nga mapamatud-an wala nagasunod sa kontrata. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Halos adlaw-adlaw na lang ang ginapaidalom sa yellow alert ng Visayas Grid. Pati man, nga hindi ginistable ang supply sa kuryente. Base sa announcements ng NGCP, nagapabilin nga naka-shutdown ang hindi magnubo sa napulo ka planta. Epekto sini ang rotational power interruption. Apektado sini ang pila ka konsumidor sa Iloilo City. Monobra building, sa keyboard ka lang patay man. Magluwas na kung asaka sa power race ang Hunyo. Ginalauman ang padayon nga pagsaka sa buong Hulyo. Gani hindi malikawan nga magkahangawa ang iban. Pareho sa among mga konsumidor nga mga ano man lang, hindi na malipod nga ang gasolina. Gulpi lang masaka man. Sang nagligad nga semana, nagbalik sa pag-supply sa grid ang PEDC diri sa Iloilo City. Ang 150 megawatts nga capacity sini ang dako nga bulig. Apang bangod sa malain nga tiyempo sang weekend, nagluntad ang landslides. Ini ang nagdulot sa problema sa transmission kag distribution sunod sa DOE. Ginapadasig na sang ehensya ang mga temporaryo nga solusyon agad na sabat ang kakulang sa supply sa kuryente sa Visayas. We're bringing in more batteries. I think there will be one in Capiz, one in San Joaquin, and then some more in the Visayas. Our permanent or long-term solutions will come in 2 years pa. So this next few weeks is crucial. Gina-review naman sa DOE ang mga kontrata sa power generation company sa Visayas. Posible kanselahon ang permit sa mga ini kung mapamatudan nga may kapaltahan. Marami kasi dyan minsan hindi gumagana dahil ayaw lang, no? Kung may reason, okay lang. No? But if there's no reason and you are just playing with the market so you can earn more, then that's a violation of the policies of DOE, ERC. Upod kay Cirilo Rinduque, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Desisay anyos nga out-of-school youth pilason sang ginbuno sang 16 anyos nga estudyante sa gwa sa eskwelahan sa Bagos City. Yaring nagaratsada ang balita. Nakaagom sa mga pila sa liog, dughan kag iban pang bahin sang lawas. Ang 16 anyos sa si Alice JR matapos ginbuno sa gwa sa eskwelahan sa barangay Maaw, Bagos City. Ginatudo sospek ang 16 anyos sa estudyante nga si Alias Brent, residente sang barangay Sampinit. Sa investigasyon sa Bagos City Police, hindi kilalahay ang biktima ng isa ka out-of-school youth kag ang suspect apang inapahayag nagtulukhay ang mainis sang masakit. And while waiting sa tricycle, kay uuwi na siya, nagkatinginan sila ng another minor. Nagtanungan kung bakit masakit siyang tumingin. Doon na nag-start na mag-away sila. So, ihaboy ng imong sundak. Ihaboy lang na sir, and then naglaga lang to siya pababaw. Ibulbadong suspect sa pinakakaso sang gamo sa ginhalinan ng eskwelahan suno sa kapulisan. Ginbaydalom sa intervention si Brent sa Reformation Center sang LGU. Pareho nga wala naghatag sang pahayag sa news team ang himata sang biktima kag suspect. Upod kay Herald Eka, Adrian Bretos ang naga. Ratsada!
Mga kapuso pulangkuan sa gwasang isa ka sari-sari store sa Oton, Iloilo, ginkawat ka ginkarga sa angkar-angkar. Insidente na hulikam. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Makitaan sa sining video ang paglabay sa isa ka angkar-angkar sa kaya 4 ka persona. Nagpanawang duwa, kag daw sa wala lang, nga ginkuha ang isa ka salsalon nga pulungkuan. Ginkarga ini sa angkar-angkar kay nagpalagyo. Kuha ang video sa isa ka sari-sari store sa Barangay Cagbangoton, Iloilo. Pasado las 12 ang kagahon kahapon. So far hindi ko kilala. Most sa mga friends ko nag-inform personally and then sa comment nga kilala nila or amuna sila ang nag-victim diri sa Cagbang. So far, hopefully ma-aware man ang direct. Hindi residente sa barangay ang mga kawatan. Sunod sa Barangay Kagawad. Ginausisa pa kung maiban pa sila nga nabiktima sa barangay. Sunod sa tanod yung naka-duty, naka-rubing, pag-rubing ilang mga 12 o'clock to, minasugatas lang karang katil amis na maglaom yung target mga awat. Siguro yung palumpas na nila nga itong tanod. Sunod sa kapulisan, posibleng modo sa mga kawatan ang pag-agi sa mga balay kon establishmento kag tabaron ang pwede madalang nga gamit. Hulyo 2 ang naaresto sa Oton Police ang 4 persona nga may kasubong man nga modus. Napasakaan sa reklamo nga theft ang 3, samtang gin-turnover sa MSWDO ang minor nga suspect. Isa na sa aton nga information campaign, sa aton nga mga kauturan and sa aton nga mga force multipliers to be watchful, especially at night, no? Lalo na sa madaling araw. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Pinaka-riders nakuha sa video nga nagakarera sa Valladolid. Negros Occidental. Sa Irene Pedreso may nagaratsada nga balita. Nagauyat sa ilatag sa mga cellphone kag nagakuha sang video ang ini nga mga lalaki sa kilid sang highway. Mati-untion, makita nga naglabay ang pila ka motorsiklo nga nagakarera. Kuha ang video sa ginapahayag drag race sa Barangay Palaka, Valladolid, Negros Occidental. Wala sa permiso sa barangay. Kaya yung ila doon kapustaanin, wala kasi nag-coordinate nga may racing sa may highway. Pero wisyo ini sa pila ka mga residente nga nag-iistar sa kilid sandalan, bangod magluwas sa magahod, delikado pa. Amo lang ang ginaano namon di. Kay perwisyo si pablakon pamilya mo dakan mabungguan karon. Gin-report na sa Valladolid Police ang insidente. Natabuan nga nagapatrolya ang kapulisan kag ginlagas ang mga nakamotorsiklo apang wala na abtan sunod sa traffic investigator. Kag nakita naton ma'am nga hindi lang gali dulid ang ilang kagtuan para mag-drag race. Nakita natin dito sa post nga supposedly dito sila sa Bago City. Gapakagto diri sila sa Valladolid. Siyempre nagapinalumba na sila. Pero kabay pa nga untatanan naton ina. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso ang Ratsada. Mga kapuso, 5 ka menor de edad na aktuhan nga nagapaihi sang gasolina sa nakapark nga tricycle sa Arevalo. 2 ka suspect pilason sang nadisgrasya sa motorsiklo matapos nagtuyo nga malagyo. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita live sa Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City. Zen? Jared, 2 sa 5 ka mga menor de edad ang gin-ospital matapos nga maaksidente sa motorsiklo diri sa Arevalo, Iloilo City kasunod sang pagpang-siphon sang gasolina. Diri sa nakaparada nga tricycle sa Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City, natabo ang pagpang-siphon sang gatong sa mga menor de edad alas 3 kainas ang kaagahon. Sa investigasyon sa Police Station 6, sakay ang 5 ka menor de edad sa motorsiklo. Naubusan ng mainis ang gatong, gani nang ngita ang 2 nila kaupod. Sang nakita ng tricycle, dito nagpangawat sang gasolina. Apang natabuan nga may nakakita sa ila. Sang nagpabalik sila ma'am diri sa dalan, ginbantayan sila sang mga residente. Sang suno sila kuno ginmab sila or ginbato, ang pag-imbestigar nato nahibaluan nga nakabatsyag sila sang panic, that's why nagpinalagyo. Mga 300 metros nagikan sa ginkawatan sang gatong, nakabunggo ang motor sa mga menor de edad sa nakaparada nga tricycle kag sa 3 ka motorsiklo. Nakaangkon sa pila sa guya ang 16 anyos nga si alias Prince nga driver sa motor. May pila sa ulo si alias Den, 14 anyos. Ang 3 nila kakaupdanan nakapalagyo. Sunod sa punong barangay, masami nga nagakadulaan sang gatong ang mga driver sa lugar.
ginabantayan sila kay damo na natabo nga ginasaipon ang ilang mga motor. Amo nagawlo ligmat sila, muna nadaktuhan nila nga nagsaipon, amo tulinagas nila. Gin-impound sang kapulisan ang gingamit nga motorsiklo bangod wala na rehistro. Hulaton pa sang kapulisan kung magapasaka sang reklamo ang nagkalahalitan sa ginhimo sang kabataan. Jared, nakilalaan na sang kapulisan ang 3 pa ka mga menor de edad. Ginapanugin na naman sang otoridad ang mga ginikanan nga istoryahon kagagiyahan sa maayong mga kabataan agad hindi ma-involve sa pareho sini nga mga insidente. Jared? Madamo gid nga salamat Zen Kilantang Sasa. Mga puso, dalag ko naman yung papremyo nagahulat sa ating Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries sugtob sa August 7, 2026. Magpadala sa entries para may chance nga magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan ni nationwide promo sa Jimmy Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos. Gapapremyo, kag for the first time may 2 ka winners nga magapauri sang grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwa sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sa cash prizes. Sa atong Kapuso Big Time Panalo, 10 winners ang 50,000, 100 winners ang 5,000, kag 280 winners ang tag 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, Jimmy Regional TV, and radio stations. Kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o scam text. Tutok lang sa Jimmy kung magbisita sa official FB page, www.facebook.com/JimmyPromos kag microsite promos.jimmynetwork.com/JimmyPromos para sa kompleto nga mechanics kag official announcements. Bantayan. Learning gap, lakip na ang reading comprehension, magapabilin nga dako nga pagpanghangka sa edukasyon sa pungsod. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, learning gap sa edukasyon, lakip ang reading comprehension, nagapabilin nga dako nga pagpanghangkat sa Department of Education. Paano bala ini masolusyonan? Ini ang gintutukan sa Tatak Ratsada Report ni Zen Kilantang Sasa. No Child Left Behind, ini ang kampanya sa Department of Education agud masiguro nga alalangay, accessible ang basic education sa tanan nga learners anuman ang background sang pangabuhi. Pero bisan ano nga kampanya sang DepEd, may tagsa-tagsa ka istorya kag sitwasyon ang mga buluthuan. Tasa, iba, ag, bakata, bakat. Si Toto nga napulo ka tuig, isa ka repeater sa grade 4. Ginatutukan siya sa iya maestra, bangod hindi pa ini diretso nga makabasa. Istorya sini, ang iya lola lang ang nagasagod sa ila, bangod OFW ang ila iloy, kag masakop man sa trabaho ang iya amay. Sa abroad, mama. Wala may gatuan si mo, wala may gatudlog. Papa is Ana. Antes pa mag-umpisa ang school year 2026 to 2027, kutob sa mga kabataan nga nalakip sa frustration level sa English, math kag literacy, ang ginpaidalom sa aral program. Ang mga learner ang na-identify pinaagi sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment agud ma-evaluate ang kahandaan sa pagbasa. Isa si Toto sa mga ginbuligan sa manunudlo nga si Ma'am Rexel, volunteer sa aral tutor. Sunod sa iya, may learning gap gidman ang kabataan sa subong nga henerasyon. Mas nagnubo ang attention span sa mga bata. Isa sa mga estratehiya ang one-on-one tutorial para mas mapasangkad ang reading proficiency. Pinaagi sini madasig nga makita ang improvement sang learners. Sanda ang gina-consider natin nga technology learners. So dapat ang teacher dapat maano man nanda. Kami nga teacher ga-adapt man kami. So dapat more on interactive ang amon nga mga activities para nga ang learners maka-focus. Dugang pa ni Ma'am Rexel, mas maayo kung sa puluyan pa lang ginatutukan na mga kabataan agud mapadasig ang ila reading comprehension. Ini ang ginahimo sang iloy nga si Jeneline. Ginatutukan ang 4 ka estudyante sa din iya gina-follow up ang mga natun-an sa eskwelahan. Kung ano ang
assignment nila, ginatudlo sa ila. Tapos pag abot na sa eskwelahan, tudlo naman Japon ni ma'am. Kung nagapanihuha ang ginikanan nga buligan ang pagtuon sang ila kabataan, ano naman nga tikang ang ginahimo sa DepEd sa mga mayor nga mga problema, kakulang sa manunudlo kag hulot klasihan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada! Nadakpan sa drug bypass operation ang suspect na nakuhaan sa CCTV nga nagpangawas ang 400,000 pesos at kwarta kang magamit sa kumbento kag simbahan sa Barangay Alice, Bacolod City sa nagligad nga semana. Ginkilalang suspect kay alias Alog, residente sa Barangay Sigang Airport nga nag-ako sa kapulisan nga siya ang nagpangawas sa simbahan. Ginpahayag man sa suspect nga gintungan nila sa iya grupo ang ginkawat nga kwarta. Masobra 54,000 pesos nga balor sang suspected jabu ang na-recover sa suspect sang sa ini ang nadakpan. After sang amon pagkandak sang custodial debriefing or tactical interrogation, na-mentionar sa tong amon subject sa bypass operation na siya man gali ang suspetsado dito sa pagsulod sa St. Jude Parish Church, sir. Babae nag-aligar nga gin-snatch ang yabag nga may unod nga 90,000 pesos nga kwarta sa Iloilo City. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Nagdangop sa police station 10 ang isa ka call center agent matapos kang in-snatch kuno ang bag sini sa Diversion Road, Mandurriao pasado alas 8 kahapon sa aga. Ang bagang may unod nga 90,000 pesos nga kwarta. Payag sang tagreklamo nga si alias Inday, 18 anyos kag residente sang Leganes, may 20,000 pesos na kuno ini nga cash iyang bag. Nag-withdraw ini sa isa ka mall sang 50,000 pesos kag 20,000 pesos sa duha ka separado nga bank accounts. Ginuyatan niya pagani ko no ang sling sang bag niya. Kag ginbalikid siya sang suspect ko no, according sa iya kag ginambalan niya buy bunon ta karon. Sa pag-describe sang babae sa suspect, nagsanto ini kay alias Dugong nga residente man sang Barangay Bulilao. Sa gitpaybalo sa isa ka intel officer, gilayon kuno nagpadulong si Dugong sa Barangay Hall. Ay, klaro kung alam ko nga way ko to ka motoy nga panguldap Sa iyang pag-describe, siya gid ang na-identify man nga ginhambal sang victim. Apang sunod sa manager sang hotel sa din gitaligar ni alias Inday nga natabong pag-snatch, wala man kuno ini makita sa ila CCTV sa among ation. Wala naman kaming nakitang even the security. They haven't seen any unusual incidents. Bangod sini wala ginadula sa kapulisan nga posible himo-himo lang ni alias Inday ang iya pahayag. Nagalain-lain man kuno ang statement sini. Gina-insist siya man nga nagpa-blatter siya dito sa sa may barangay sa may Station 5. According sa Station 5 kay ginsin man naton ang ang picture niya dito. Wala man kuno may nagpa-blatter dito sa ila. Hindi ta magdulaon ina kay simple sang dugay naman ina ang mga uso na ng mga hold up me nga nang Ginpahayag man kuno ni alias Inday nga may isa man kataga Santa Barbara nga upod sini nga gin-snatch man ang iya bag. Apang tubtob subong, wala man sa may nagpalapit sa Iloilo City Police Station 10. Upod kay Hansi Sharto, John Sala, Anaga, Ratsada. Kapuso, epektibo na sa mga adlaw ang ginpasangkad niya benefit package ng PhilHealth para sa balatian ni leptospirosis. Sa idalom sa expanded benefit package, 63,000 pesos ang pwede mabaton sa kwalipikado nga pasyente ng ospital bangod sa leptospirosis. 170,000 pesos naman ang benepisyo kung kinahanglan magpaidalom sa hemodialysis kag 30,000 pesos kung peritoneal dialysis. Posible maglamo tubtob masobra 4,000 pesos ang benepisyo kung kinahanglanan pa sa mas maidid nga pagpabulong. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita.
Sa ika-6 nga adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte, wala na ginpresentar sa prosekusyon ng duha ka witness. May ginpatigayon nga oral arguments angon sa Article 2 sa Articles of Impeachment kaangon sa ginaaligar unexplained wealth sang Vice Presidente kay sa Salen Sini. Ginhingyo sa prosekusyon ang bank records ni VP Sara kay sa iyabana nga si Attorney Man Scarpio. Pahayag sang isa sa mga House Prosecutor nga si Representative Chel Jokno, hindi confidential ang kamatuoran. Nagpanindugan naman ang miyembro ng depensa nga si Attorney Michael Poa nga no one is above the law. Apang, no one should also be deprived of the protection of the law. Gin-isa-isa man ang mga layi nga posible makabulig ukon makapugong sa hingyo sa prosekusyon, lakip na ang Anti-Money Laundering Council Law, Bank Secrecy Law, kag National Internal Revenue Code. Masobra 10,000 job vacancies ang igatanyag sang 98 ka kumpanya sa Mega Job Fair sang Iloilo Provincial Employment Service Office MUAS sa Casa Real de Iloilo. 84 ka mga kumpanyang lokal, kag 14 naman ang overseas recruitment agencies. Tuigan aktibidad ang Peso Mega Job Fair na tinutuyo ang mahatagan sang trabaho ang fresh graduates. Magasugod ang job fair 8 a.m. kag magatakop alas 4 sang hapon. May hibo nga magdala sang resume, school credentials kag certificates ang mga aplikante. Balanta damo subong ang aton nga unemployed individuals kay because nga result ini siya sang recent naton nga graduates nga nag-intra sa labor force. Lalaki nga nangawat kang nagtuyo maghimulo sa isa ka babae sa Antique, nadakpan sa Iloilo City. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita, exclusive. Sa screenshot sang CCTV footage, makita ng lalaki nga ini nga nagsulod sa boarding house sa Barangay 8 San Jose Antique, alauna kainas ang kaagahon. Sa CCTV video naman, makita na ang lalaki nga nagadali-dali pagwa sa boarding house. Bit-bit siniyang kinawatan nga cellphone kag duha ka tablet. Talalupang doon nga naka-underwear na lang ini sa nagtakla sa pader. Ginkilalang lalaki kay alias Jeplong, 37 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. Sa investigasyon sang San Jose Police, magluwas sa pagpangawat. Gintuyo pa nga himuslan sa suspect ang 23 anyos nga babae nga border sa balay. May dala siya sa kutsilyo, then daw i-attempt niya na imuslan tani. Kaso nakabugtaw ang biktima kasi nakasinggit siya. So that's why daw na rattle man siya. Matapos ang insidente, nasundan nga nagpadulong sa Iloilo City ang suspect. Sa pagpakig-out ng San Jose Police sa Iloilo City Police Station 6 Arevalo, si Jeplong ang nadakpan sa Mohon Terminal. Ginako sini sa news team ang pagsulod sa balay. Hubog kuno ini sadtong nga tion matapos ginbayaan ini sang iya nobya. Gisilad ko sa sobra nga kalinginan. Ura man hangad kung di na lang ko pagkasuhan pamalik ko lang. Na-recover sang kapulisan sa suspect ang cellphone, ang tablet nga ginhabol sini sa talamnan. Ang nakita naman, si Jeplong ang nakaagi na preso bangod sang kaso sa iligal nga droga. Ginahanda na ang kaso nga theft kag attempted rape nga igapasaka sa iya. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada! Mga puso, yari na ang mga balantayan sa The Master Cutter. Matukiban na kung sino ang nagsabotahe. Kaibiyang, ano ba lang mga reaksyon ni Atoy kung may baluan ini? Bantayan inakaroon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang subungan na balaan ni Isa ang pagpanunto ni Martin. Sinuayhan ang iyang ginadudahan. Paano bala ni Hex? Unungan ang abiyan niya si Isa. May ma-fall na bala? Bantayan dugang pang may sena sa Task Force Firewall 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, wala na sang malain nga tiyempo nga magaluntad sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Natunaw o kung nadulat naman gilayon ang low pressure area nga anay Baguio Josie. Nagaapekto sa gihapon ng habagat apang sa nakatungdan nga bahin lang sa northern Luzon. Localized thunderstorms ang magapaulan sa pila ka bahin sa pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas kag Negros Island Region. May tsansa sang mabaskog nga ulan sa Iloilo. Mabuhinan man ang ulan pag-abot sa gabi.
Mga kapuso, matanawang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sang GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV. Click ang subscribe button para sa mga pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang aton mga kapuso abroad. Ako sa Eden Pretos. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halisan to tub-tub subong, matutod nga serbisyo ganda. Tub-tub was, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada.